Sa videong ito, tatalakayin natin ang pagsasalaysay ng kahilingan ni Haring Solomon sa Panginoon para sa karunungan upang pamahalaan ang kanyang mga mamamayan ng may katarungan at kaalaman. Noong isang araw, nagsagawa si Solomon ng mga paghahandog sa mataas na lugar bilang pagsamba sa Panginoon. Nagbigay siya ng libu-libong handog sa altar upang ipakita ang kanyang pagmamahal at pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos. Sa gitna ng kanyang mga handog, isang panaginip ang ipinakita sa kanya ng Panginoon. Sa kanyang panaginip, nagpakita ang Diyos at nagsabi sa kanya na humiling siya ng anumang naisin niya. Sa pagkakataong yon, humiling si Solomon ng karunungan upang pamahalaan ang kanyang mga mamamayan na itinalaga sa kanya ng Diyos. Natuwa ang Diyos sa kanyang kahilingan at ipinagaloob ang kahilingan ni Solomon. Binigyan siya ng Panginoon ng karunungan na walang kapantay at hindi pa naangkin ng sinuman. Dagdag pa rito, binigyan din siya ng Diyos ng kayamanan at karangalan na walang makakapantay sa kanya sa haba ng kanyang buhay. Subalit, ang Panginoon ay nagbigay ng babala sa kanya na kailangan niyang sundin ang mga utos at tuntunin ng Diyos, tulad ng ginawa ng kanyang ama na si Haring David, upang manatili sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Pagkagising ni Solomon, naunawaan niya ang kabutihan ng Panginoon sa kanya. Pagbalik niya sa Jerusalem, ipinakita niya ang kanyang pasasalamat sa Diyos at ipinakita ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pagpapakita ng kanyang kaalaman sa pamamahala. Ang paghatol ni Solomon sa kaso ng dalawang babae na nag-aangkin sa isang sanggol ay isang patunay ng kanyang karunungan at katarungan bilang hari ng Israel. Sa pamamagitan ng kanyang desisyon, naipakita niya ang tunay na ina ng sanggol at inayunan ang katarungan ng Diyos. Dahil dito, dumami ang paggalang at paghanga ng kanyang mga mamamayan sa kanya bilang isang mahusay na hari. Ito'y isang kwento ng karunungan na nagmula sa Diyos. Ang pangyayaring ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng matuwid at matapat na paghatol. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento mula sa banal na Biblia. Hanggang sa susunod na kwento, pagpalain kayo ng Diyos.